Let's get a live look at the current situation on the ground from News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, where are you exactly and what's the situation like? Hi, Diego. I am here in Buendia, Makati, corner Osmeña, in which itong area na ito ay talagang nakaranas ng matinding pagbaha kaninang umaga around 9:30 a.m. at talagang naging impassable sa mga motorista. Actually, almost higher lang siya ng gutter deep dito sa area pero mataas-taas kasi yung gutter dito sa lugar at natakot ang mga motorista na sugungin yung naturang kalsada no galing sa Osmeña at patawid dito sa Buendia. Sa mga oras na ito kasi, Diego, ngayon nagsisimula na naman na tumaas yung tubig dito sa lugar. Actually, mula 10:30 until 12 noon, huminto na yung ulan. Kaya nag-subside din naman kaagad itong baha. Pero starting 12 noon today, bumuhos na naman hanggang sa mga oras na ito yung lakas ng ulan dito sa area. Kaya nakikita ninyo, nagkakaroon na naman ng flood waters around or along Buendia Avenue. No? So ito ay maaaring tumasa naman pag nagtuloy-tuloy yung ganitong lakas ng ulan. We actually contacted MMDA and asked what happened no, dito sa situation. Ang sabi nila, tila nabulunan daw yung drainage dito sa area dahil daw sa dami or laki ng volume ng tubig na bumagsak dito sa lugar. And they continuously pump no, yung mga water dito punta sa Tripa de Galina para nga at least mabawasan kaagad. Kaya nga sabi din naman nila, hindi naman tumagal ng an hour. Almost 30 minutes to 40 minutes lamang, talaga nag-subside naman na kaagad yung baha dito sa lugar. But that is because hindi na talaga umuulan kanina around 9:30 to 10 o'clock. Pero ngayon, pag ito nagtuloy-tuloy, especially now that the clouds are still dark, that might bring more rains in the coming hours, baka talagang tumaas pa yung tubig dito. We asked also MMDA kung anong cause, no, bakit matagal yung pagbaba ng tubig. In a way, ang sabi nila, factor pa rin talaga yung basura. No, pero continuous naman daw yung kanilang ginagawang paglilinis at talagang pagpapump ng tubig dito sa lugar para nga mabilis din bumupa yung baha. At especially that this area is a busy area, a business area, kaya talagang malaking factor kung sakaling magkukos ito ng malaking traffic dito sa lugar. Not only motorists but also commuters who are traversing dito sa area na ito around Buendia and Osmeña Highway. Well, Diego. Mon, on the way to Buendia, ano ang nakita mo sa iba't ibang kalye na sitwasyon dyan? Was it baha and kamusta naman ang traffic situation? Madami bang stranded na pasahero, motorists? We came from East Avenue, Quezon City kanina, around 10:30 in the morning. Pero nung mga oras na yon, huminto yung ulan for a while, no, until 12 noon. So while traversing EDSA at saka papunta nga dito sa Buendia, wala masyadong baha kaming nakita. Pero yung traffic talagang problematic pa rin, no? Maybe because the usual volume of traffic na mga vehicles pala rather, no? Kaya talaga naiipit at nagpapagal yung daloy ng trapiko sa mga motorista. Pero when we arrived here in Buendia, dito na talaga bumuhos kasi yung ulan, kaya nagdudulot na naman siya ng pagtaas ng tubig. Diego. Well, Mon, mag-ingat kayo dyan, but we'll coordinate with you later on. Maraming salamat, News 5 correspondent Mon Gualvez.